Matinding balita, mga kaboses ng masa, Vice President Sara Duterte at Tatay Digong tila hindi na nga nakapagtimpi sa mga pambabastos sa kanila ng kampo nila Hello Kitty Jr. at mga minions nito. Dito nga natin makikita na gusto na talaga nilang i-take over ang Malacanang at itsapwerahin ang mga Duterte na alam nilang may pakialam sa bayang Pilipinas. Sa kabilang banda naman, ayon naman sa mga netizens ay si Vice President Sara lamang daw ang umaaksyon sa mga problema ng bansa natin. Hindi gaya ni Nakuting ng Norte, Liza Smags at Tambaloslos na puro pulburon lamang ang inaatupag na hanggang ngayon ay problema at sakit lamang sa ulo ng taong bayan at ng bansang Pilipinas mismo. Opinyon nga ng mga netizens, hindi korap si Sara. Ngunit takot sila kay Sara dahil totoo si Sara at matulungin talaga. Dapat mag-rally na, paalisin ang dapat alisin para umayos na ang pamamalakad. Maraming nangyayaring hindi dapat gawin ngayon. Lumala na sobra ng abuso sa taong bayan. Napatunayan na kurakot dati pa sa kanyang tatay senior. Hindi aalis sa pwesto, isa lang nagawang project mas marami sa bulsa. Ganun din ang director copy sa tatay senior diktador. Kahit panira kayo ng panira kay Sara Duterte, solid kami. Palayasin na ang mga korap. Ang sukli habang buhay na paghihirap, kaya huwag tayo magpapadala sa maliit na pera na ibinibigay nitong mga politiko. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Ito ay pahayag ni BP Sara. Updated po yan. Bagong-bago. Maraming salamat, Sorina Maruju from Saudi. Thank you po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Bagong-bago po. Sorina, salamat. Sorina. January 19, 2024. Pahayag mismo ni BP Sara. Nako, delicates. Mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari sa araw-araw sa siyudad ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Sino yan? Nograles, ikaw na naman ba yan? Tuloy-tuloy ang pagpapapirma. Nograles, gusto mong masampal ni Sara? Diyan ka pa nagpunta talaga sa Davao. Hindi naman niya pinangalanan si Nograles, ha? Pero sinabi na ni Pulong, pinangungunahan ni Nograles yung pagpapapirma dyan sa Davao. Sino ba pinatutukuyan dito? Di kung hindi si Nograles, si Tamba rin, naku, masasampal kayo ni Sara dyan. Delegates kayo dyan. Pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Gusto nyo? Yung 20,000 nyo, gawin nating 2 million? Uy, good yun Easy money. 20,000 palitan natin ng 2 million. Ano yun? Paano? 20,000 na pirma kapalit 2 million. Naku, yan yung sinasabi ni Aimee. 20,000 kapalit 2 million. Nograles, ang daming pera. Hinahabol mo pa ba yan? Nagtatanong lang po, Nograles, Pamira, 2 million, pinatulan pa. Hindi natin alam kasi yun yung sinasabi. Tuloy natin. Loko-loko kayo. Sa Davao pa kayo nagpapirma. Alam nyo naman, ang lilinis ng mga Duterte, mahuhuli kayo dyan. May katangahan din yung nagpapapirma dyan sa Davao. Bobo rin Sally Menda, maraming salamat sa stars. Erna Escalera, maraming salamat po. Tuloy tayo. Isa itong refleksyon ng pagkahilig ng mga politiko na bumili ng boto tuwing eleksyon. Nako! Reflection to. Vote buying. Itong papapirma, kapalit ay pera, ay refleksyon ng vote buying. Ngayon, kayo na maglagay, hindi ko kayo huhusgahan. Ilagay nyo rin sa comment section. Sino nung nakaraang eleksyon ang may vote buying? Sa kampanya nila, parang alam ko to. Sa kampanya nila,
Sino-sino, itong mga politiko na naglalabas ng pera. Di ba may mga lumabas na video? Kayo na, lagay nyo na lang dyan sa comment section nang mabasa nitong mga animal na ito, sino ito mahilig sa vote buying. Pag may vote buying, tatandaan nyo to. Asahan nyo ito. Ang bumibili ng boto, ang vote buying, asahan nyo, magnanakaw. Paano nila papalitan yung ininvest nila? Ang laking pera i-invest nila. Sigurado yan, magnanakaw yan, mangungurap yan eh. Tingin nyo ba? Thank you yung pinamigay sa inyong pera? Huwag kayong naib. Huwag gawing karir ang katangahan, ha? Sino? Lagay nyo na lang dyan. Sino ang magnanakaw na nagbo-vote buying? Tuloy, ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng ating mamamayan at kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ang salapi. Yan. Ito yung parang ginagahasa mo ang mahihirap. Itong mga politiko na nagbo-vote buying, ginagahasa araw-araw ang mahihirap. Kasi ginagamit yung kahirapan nila para sila ay mauto, malinlang, mabudol, kapalit ang pera. Pero gusto nila magstay kayong mahirap. Para pag kailangan nila kayo, bibigyan kayo ng ulit ng pera tapos ang usapin. At ang ibinibigay sa inyo, barya. Ang kinikita nila, bilyon. Yung unprogrammed funds nga, 450 billion. Ano binibigay sa inyo? 100, 200, 500. Ibig sabihin, kakainin nila yung steak, yung mumo ibibigay sa inyo. Para kayong aso. Yung tira sa inyo. Ganyan po ang ibig sabihin ng mga politikong ganyan. Magnanakaw na, binabastos kayo, ginagahasa kayo araw-araw. Tandaan nyo yan. Pag kayo binibili ng barya, ginagahasa kayo yan araw-araw. Tuloy tayo. Mamaya, gikan sa masa, pag-usapan natin. Usak kinika, pagpanamaytay sa dignidad sa mga yanong katawang Pilipino. Pasensya na po. Hindi ko po mabigyan ng komentaryo. Hindi ko maintindihan. Paki-explain nyo na lang dyan sa comment section ano sabi dito ni BP Sara. Kasi medyo Bisaya yun, di natin alam. Sinasalamin dito. Kasi Ilocano po ako. Pero Ilocanong hapsyaw. Kalahati lang. At hindi ako Marcos. Kahit Ilocano ako. No, sige. Sinasalamin din nito ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Totoo, wala silang pakialam sa inyo. Hindi lang Sara, BP Sara, hindi lang wala silang pakialam. Ginagahasa pa nga eh. Para sa mga Pilipino, alalahanin din natin na maaaring ang sukli sa suhol kapalit ng pirma sa People's Initiative ay seryosong konsekwensya sa ating buhay, kalayaan at kanibukasan. Correct. Hindi maaari, kasi sabi dito ni Sara, maaaring ang sukli sa suhol, iba ang kapalit. Sa akin, hindi maaari. Sure na ako. Sure na ako, ang kapalit, ang sukli ng pirma nyo, kahirapan. Ang sukli ng pirma ninyo, uupo sila ng matagal. Uupo sila lang ang magpapalitan. Kaya gusto nilang gawing parliamentary eh. Kasi pag parliamentary, pwede mong pakilusin ng pera. Basta kontrolado mo ang Kongreso, iilan sa Kongreso, kontrolado mo, hindi ka pwedeng alisin. Kaya wag po tayong papauto. Ang sukli ng pirma ninyo, ang sukli ng 100 ninyo, 10 years, 20 years, 30 years silang uupo. Maaaring buong buhay mo na. Ilan lang ba ang adult age natin? 20 years, 30 years, 40 years? Di ba?
Paghihirapan mo yan. Hindi pa pinapanganak. Yung mga walang apo rito, hindi pa pinanganganak yung apo ninyo, may utang na. Sa lintik na pirma na yan. Ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative at Charter Change sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan at kaayusan ay masakit na palatandaan sa kabiguang matukoy ang tunay na mga problema ng mga Pilipino at solusyonan ang mga ito. Okay. Ang pagsulong ng PPI, People's Initiative, hindi ko nga tinatawag na People's Initiative yan, tawag ko dyan Tamba Initiative at Charter Change ay para sa akin. Bagamat ang sinasabi nito ay hindi na itutukoy ang talagang problema ng Pilipino, which is kahirapan. Hindi po. Ang pinatutukuyan nitong People's Initiative, etong mga politiko walang pakialam sa inyo. Diretsahin na po natin, Madam VP Sara. Itong mga politiko na to walang pakialam sa mga Pilipino. Sa gitna ng ating kahirapan na yun ang dapat na inaatupag, presyo ng bigas, bilihin, gasolina, kakulangan sa trabaho, anong inaasikaso? People's Initiative. They are very insensitive. Hindi lang insensitive, walang konsensya yung mga yan. Kung ano-ano ang inuuna. Sige, ilaban mo, VP Sara. No? At alam natin, ang tinutukoy dito ay yung mga galawan ni Tambaloslos. Bagamat hindi diniretso ni VP Sara, alam naman natin na yung nangyari kahit yung Tambaloslos, hindi naman niya diniretso si Romualdez eh. Pero ang Pilipinong mahilig sa politiko, alam na alam, kahit ikaw ay pula, dilaw, berde, asul, kahit anong kulay mo, kahit anong political affiliation mo, alam mo si Tambaloslos ang tinutukoy. Ganon din dito. Hindi niya diniretso. Pero alam na alam natin ang banat na ito para kay Tamba. Naku, hindi mo na naman patutulugin. Sara, si Tamba. Mangangayayat yun. Naku, kasi pabahira. May stress. Tingnan nyo, abangan ninyo ang magiging muka ni Tamba kung mai stress. At this is very exciting. On Monday, balik na po ang session. Balik na po ang mga kongresista at mga sa 22. Bilang isang Mindanawan, ito, addressing yung mga taga Mindanao, nababahala ako sa travel advisory ng kamakailan ay inalabas ng pamahalaan ng Canada. Nakaw! Mga taga-Canada may nilabas sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas. Dahilan umano ng mga insidente ng krimen, terorismo at armadong sagupaan at kidnapping. Ito, yung Canada, naglabas sila. Travel advisory. Mag-iingat. Especially sa Mindanao. Bakit? Violence. As simple as that. Paiksiin natin. Violence. Okay? Ito, yun ang sinabi ni Sara. Galing kay Sara. Hindi din natin masisi yung Canada. No? Yung iba sa ating mga Pilipino, hindi man lahat. Medyo natatakot pumunta nga sa Mindanao. Ako gusto ko pumunta. Actually, gusto kong pumunta ng Davao. Ang mas higit na nakakabahala, ito na ito, ay ang pangamba na maaaring hudyat lamang ito ng parating na mas seryosong mga problema sa seguridad at kaayusan sa ating komunidad. Sana, okay, Tamba, ikaw ang ina-address dito, I believe. Sana ay unahin nating pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa pagpasok ng mga dayuhan sa ating bansa. Unahin muna natin ang Pilipinas. Malaman po yun. Okay? Inaasikaso nyo yung pagpapaganda. Yung pagpasok. Yes, that is right. Walang masama doon. Kaya lang, ang isang bagay, inaayos po yan inside out. Anong ibig sabihin ng inside out? Ayusin muna natin yung sa loob natin bago natin ayusin yung sa labas, paano sila papasok. Halimbawa, sa ugali, ayusin mo muna yung puso mo. Kasi pag inayos mo yung panglabas, pakitang tao lang yon. Halimbawa rin,
sa paglinis, sa pagligo, unahin mong maligo, hindi magpabango. Kasi dapat inuuna mo yung loob bago labas. Naunawaan. Yan po ang ibig sabihin ni Sarah. Unahin natin yung kapakanan natin. Anong nangyari? May confidential funds, para habulin itong mga rebelde at para patahimikin ang Mindanao, especially Davao. Para matahimik tayo dyan sa mga lintik na mga kaliwa na yan, mga rebelde na yan. Anong ginawa nyo sa confidential funds? Kaya nga kaibigan kayo nitong mga rebelde. Kinakaibigan nyo pa itong mga rebelde. Mahina na sila, pinapalakas nyo pa. Yun po ang ibig sabihin nito. Unahin natin yung Pilipinas, aasikasuhin nyo paano sila makakapasok sa atin. Kung dugyot naman tong atin. Unahin natin ayusin yung Pilipinas. Unahin natin ayusin yung peace dito. Tanggalin natin ang violence. Paano matatanggal kung pumapasok ang droga? Paano matatanggal pag ang mga rebelde namamayagpag? Yung iba nga dyan, baka mamaya may rebelde pa dyan sa kamara. Oh. Diba? Sinabi pa nga ni Senator Bato, may isa pa nga membro, eto si Raul. Recruiter pa ng NPA. Oh. Tapos, sila, etong napagbintangan di umano na recruiter ng NPA, sila yung nagrereklamo ng confidential funds. Ang galing, no? Ang galing ng mundo. Samantalang, tong confidential funds ay para habulin yung mga rebeldeng NPA. Sinong kinampihan ninyo? Etong mga NPA. Etong mga recruiter ng NPA. Oh, mga tulongges, diniretso ko na. Pero alam natin ang pinatutukuyan dito ni BP Sara ay itong mga animal na nasa kamera. Wag na tayo. Wag na natin paikot-ikutin. Si Tamba yan. Ha? Ang lilinis nyo, inano nyo yung confidential funds. Tapos anong ginagawa nga nyo yun? Anong ginagawa nyo ngayon? Bumibili kayo ng boto. Ha? Bumibili kayo dyan sa People's Initiative ng pirma. Davao pa. Of all places. Davao pa. Ang ginanyan nyo, mga lintik talaga. Oh, ayan oh. Pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa siyudad ng Davao at sa ibang bahagi ng bansa. Alam mo, Marcos, walang respeto si Tambaluslo sa iyo. Sa totoo lang. Nagsabi na siya tigilan na yan dahil divisive. Tuloy-tuloy pa rin. Fake news ba ako? Hindi. Ito oh, may source tayo, si Sarah herself. Si Sarah mismo. Oh, reliable ba si Sarah? Pambihira kayo. Vice President yan. Duterte pa yan. At alam natin, ang Duterte, bukod sa tatak nilang kontra-addict, kontra-rebelde yan. Alam natin, kaya pag nagsalita yan, patungkol dito, may authority. Hindi yung sasabihin, labanan ang droga, pero addict. Labanan ang mga smuggler, pero kaibigan ng smuggler. Oh. Pag ang Duterte nagsalita labanan ng droga, alam mo, may karapatan, may authority. Pag ang Duterte nagsalita labanan ng rebelde, alam mo, totoo. Alam mo, seryoso sa laban. Hindi yung bilang na ang araw ng mga smugglers, tas walang nangyayari. Nakita nyo yung difference ng salita ng isang walang kwentang leader at ng isang Duterte? Pag sinabing kontra-addict. Pag sinabing ayaw sa rebelde, yan po ang Duterte. At alam nyo yan. Hindi ko yan pinagtatanggol dahil tayo ay maka-Duterte. Alam ng buong Pilipinas yan. May authority sila magsalita about drug lords at rebelde. Kung yun ang usapin. Kaya nga maling-mali yung binabato na paninira kay Sara. Ha? Maling-mali, hindi epektibo. Yung corrupt daw si Sara at ginagamit yung confidential funds. Sa lahat ng ibabato nyo sa Duterte,
Katangahan po yung ginamit ninyo. Ang dami niyong pwedeng ibato. Pwede niyong ibato kay Sara na nananampal siya eh. Pero ibabatuhin niyo ng korupsyon? Tanga yung nag-isip niyan. Kasi alam na alam natin ng Duterte, hindi corrupt. Oh. Alam mo kung paano ko nalamang hindi epektibo? Binato siya, di ba? Para siraan at corrupt siya sa confidential funds. Anong nangyari? Tumaas. Tumaas ang trust rating. Ang acceptance rating tumaas ni Sara. Si Romualdez bumagsak. Sa katunayan, pinakamababa. Si PRRD, binato, sinarahan yung kanyang channel, sinuspinde. Alam mo ba't di effective? Tumaas ang rating ni number 1 pa nga sa pagkasenador si PRRD. Si Tambaluslos ni hindi lumabas sa survey. See? Nakikita nyo? Kung gagamit kayo ng demolition job against sa mga Duterte, this is not effective. Lalo silang tumataas, lalo silang minamahal ng tao, at lalo silang pumapalag. Kaya ngayon, stress kayo. Kaya lang, aabangan natin, sigurado ko, sa January 22, Monday, babalik na po kasi ang Kamara eh. Si Session San na, may pasabog yan. Napakaganda po. Be ready. Brace yourself. Fasten your seatbelt. Put on your helmet. I'm sure may malaking balita sa 22. Abangan ninyo yan sa Lunes. Kasi hindi pwedeng hindi ka-counter itong mga kampon ni Tamba. Siyempre, yung kampon ni Tamba, babalik yan ng suntok. Bumabanat sila PRRD ngayon, sila Sara, kahit nakabakasyon, nasisilip yung PI nila, hindi sila makasalita, bumanat pa si Aimee, so ka-counter yan. Paano ba kumounter si Tambaluslos? Di yung kampon ni Tambaluslos ang ka-counter. Sa 22 pa lang magbabalikan. So sigurado, ang counter niyan manggagaling sa mga kapantry niya. Diyan siya nagtatago sa mga kapantry niya eh. Yan, yung mga kampon ni Tambaluslos. Tapos sila ang babanat. Abangan ninyo. Tingnan nyo kung magdilang anghel ako. Sila ang kakana dyan. Nako. Ngayon, bago tayo magbasa-basa. Puntahan muna natin itong tungkol sa gikan sa masa. Excited na rin ako rito ha. Naku, maganda ito. Tingnan po natin. Babalik na, gikan sa masa. Ito kalat na ito ha. Basahin po ninyo. Okay. Basahin po natin yung announcement. Muling mapapakinggan, muling mapapanood, muling makakatalamitan, muling magtatapat sa lahat ng Pilipino ng kanyang pananaw sa loobin, panaginip, hinaing, pangarap at pagmamahal sa bansa. Kailan? Ngayong linggo, Sunday, Domingo. Ay nako, abangan. Eto na, yari kayo kay PRRD. Linggo, ngayong linggo, abangan na natin. Magsama-sama tayo.